Nagsimula ang recap. Sa ating bida ay nagtingin-tingin sa langit. Baka daw makita niya yung dimension space. Nasa isip niya ay baka daw nandyan sa tabi-tabi lang niya ang kanyang hinahanap na bagay. At ang nasa ibaba naman niya ay ang lungsod ng immortal world at ang nakatira sa lugar na ito ay ang mga malakas na nilalang at napapalibutan na ito ng makakapal na ulap. At tapos ay napatingin-tingin naman ating bida sa tabi-tabi baka lumabas na daw yung portal ng dimension space para daw ito ay makalabas sa lungsod para daw dalawin niya ang kanyang pamilya. At napatingin nga siya sa kanyang harapan at ito ay masaya dahil lumabas na daw yung dimension space na hinahanap niya kanina. At dagdag niya pa na kailangan niya daw itong tuluyang buksan para daw ito ay makatulong sa kanya na makaalis. At linabos niya nga yung kanyang sword para ito ay gamitin pang atake sa dimension na lumabas kanina lamang. At nagpakilala naman siya ng masigasig na pangalan daw niya ay yung Qingyan or kahit na lang daw Qingyan lang daw lang ay Pandulan sa kanya. Nahugot nangga ni Qingyan ang kanyang sword para ito ay hamandang umatake sa space dimension. At dagdag niya pa na pagkatapos ng kanyang ginawang pagsisikap ay makakauwi na daw siya sa kanyang tahanan. Ito ay masayang sumugod sa space dimension dahil sa isip niya ay makakaalis na daw siya sa ilang taong dekada na nagpalakas siya ng kanyang cultivation level para umangat sa mataas na level. Inatake niya nga ito ng kanyang konting lakas niya baka daw kung masira ang magpaglabasan niya ay wala na siyang pagkakataong makaalis ulit. Tuluyan na ngang tumama ang kanyang atake sa dimension at ito ay nagbigay daan para tuluyan na ngang magbukas ang dimension. At may nangyaring hindi maganda dahil ang dimension ay hindi gusto ang ginawa ni Qingyan sa kanya dahil doon ay pinapasok siya ito sa ibang lugar para ito ay maparusahan sa kanyang ginawang kasalanan. At ang dimension space ay naging masaya dahil sa kanyang ginawang pagparusa kay Qingyan dahil doon ay nagpalabas ito ng kidlat. At nasa loob peren nga si Qingyan dahil sa parusang ginawa ng dimension sa kanya. Sabi niya pa na pagkatapos daw ng 3,000 taon na nanirahan siya sa walang kamatayang mundo at nagkaroon pa daw siya ng maraming mag-aaral na antas sa Diyos ang kanilang level ng mga ito. Tapos ay hinigpitan na nga ng pinagkahawak sa sword si Qingyan at sabi niya pa na kailangan niya pa daw magbayad ng pagkakasala sa lahat ng pagkakamali niya daw noong bata pa daw siya. Napapalibutan nangga ng itim na nakapangyarihan ang kanyang sword at dagdag niya pa na kahit daw nawala ang lahat ng kanyang paglilinang ay kailangan pa daw niya bumalik sa kanyang pamilya upang ibalik ang lahat ng pagdurusa sa kanyang karanasan. Ngunit sa kanyang pinagsasalita ay nagalit na nga ang dimension at ito ay nagpalakas ng atake at ito nga ay tumama sa likod ni Qingyan. At ito ay naramdaman ni Qingyan at ito ay nawala ng balance dahil sa sakit ng kanyang naramdaman sa likod. Nagpatuloy na nga ang ganapan sa ating bida na bigyang napunta sa kanyang alaala noong bata pa lamang siya at ang nasa larawan ng kanyang alaala ay nakikipagkamustahan pa siya sa isang lalaki. Pagkatapos ay maraming nagmamaliit sa ating bida at nang bubuli noon dahil sa kanyang kahinaan. Tapos ay napunta siya sa lungsod ng immortal world. At ito ay nagsanay ng matagal na dekada para lang maging malakas. Nakalipas na nga ang panahon, ay ganap na ngang naging immortal emperor ang ating bida, at siya ay maraming nagsasamba sa kanya. Natapos nangga ang bangayan ng alaala at walang pakandangan ay hinati nangga ng ating bida ang dimension space at nahati naman ito ng dalawa. Natapos nangga ang bangayan at napunta naman tayo sa lugar ng Tianyuan Dynasty. At Tianyuan City ang lugar ng mga ito ay napapalibutan ng makapal na ulap at aura sa paligid. At napunta naman tayo sa dalawang bantay ng lungsod at mga ito ay may minamasdan lamang ganapan sa kanilang harapan. Ang pinagmamasdan pala ng dalawang bantay ay ang tatlong magkakapatid, at ang mga ito ay binubuli ang isang lalaking walang kalaban-laban, at tinanong pa ng isa kung bakit nasa tabi siya ni Yun Qingyan, dahil sa paningin daw ng ating bida ay basura lang siya. Sabi-sabi naman ng nakita sa kaganapan ay ang pamilyang Lin daw ay Aryogrant sa nakalipas na ilang taon, at si Lin Jian ang pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod ng Tianyuan City. Kung hindi daw nawala ang ating bida ay hindi daw makukumpara sa lakas ng ating bida kay Lin Jian. Sabi ng bully ay kung babalik si Qingyan sa lungsod,
ay kaya niya daw itong talunin pagkatapos ay tatapakan niya pa daw si Qingyan kagaya ng ginagawa niya kay Yunshuan. Nagsalita ang ating bida na Serious Ong, mukha kung totoo ba ang kanyang naririnig, natatalunan siya at tatapakan lamang siya nito sa maraming tao. Nalilito ang makakapatid kung sino daw ang nagsalita sa kanilang itaas dahil doon ang pinagmumulan ng boses ng isang tao. Makalabas na nga si Qingyan sa dimension space at ito ay patungo sa bully, dahil mararanasan nangga ng bully ang sipa ni kamatayan, at ang bully pa lang ay nalilito sa nangyayari. Ang bully ay napamura sa ating bida. Kung sino daw ang taong ito dahil sinipa na lang siya basta-basta, nito sa kanyang mukha na walang pakundangang ginawang ito. Namuo ang takot at kaba sa bully dahil parang namumukhaan niya na ang sumipa sa kanyang mukha. At mas lalo na nga natakot ang bully dahil ang sumipa pala sa kanya ay kundi si Qingyan. Nasabik naman ang tagahanga ni Qingyan dahil ito ay bumalik na, at nagpakilala naman siyang si Qingyan, habang sinasabsob ang bully sa lupa para ibaon. Deserve daw ng bully ang ginawa niyang pagsipa dahil nagsisalita ito ng walang kabuluhan. Sisipain na nga ulit ni Qingyan ang bully para ito ay maturuan ng lections, at tumama na nga ang sipa sa bully at ito ay abang nahiwalay ang kanyang kaluluha sa kanyang katawan. Tumalsik na nga ang bully sa malayo at ito ay namimilipit sa sakit, at dagdag pa ng ating bida na hindi pa daw lang matiis, ng bully ang isang sipa. Patungo nga ang ating bida sa mga bully, at nagsalita ang isa na 3 na taon siya ay number 5 genius dapat ay mas malakas na siya ngayon kaysa noon. Nagsalita ang mga bully na hawak-hawak ang kanilang kasama na lasing, at kahit na natatakot, sinabi nila sa ating bida na wag daw isipin ni Qingyan na kinatatakutan nila siya, kahit sa totoo naman ay natatakot naman sila kay Qingyan. Sabi ng lalaki ay si Qingyan ba daw ang kanyang pinsan, narinig ni Qingyan ang sabi ng lalaki at ito ay napalingon, sa direksyon nito upang ito ay lapitan. Napalingon na nga si Qingyan at alalang expressions tinawag na pinsan ang lalaki at tinanong niya pa ito kung ano nangyari kung bakit binubuli siya ng mga yon. Nakalapit na nga si Qingyan, sa kanyang pinsan sabi niya na nakabalik na siya sa kanyang lungsod, na iniwanan niya ng matagal na panahon. Sabi ng kanyang pinsan, na ang gumawa ng sakanya nito kundi ang mabahong pamilyang Lin. Nag-uusap pa lamang sina Qingyan, pero napatigil sa kanilang ginagawa dahil nagbukas ang pinto at may lumabas na lalaki, at nagsalita ang lalaki na sa wakas daw ay nakabalik na si Qingyan dahil hinihintay niya ito. Nagbigay nga ng paggalang si Qingyan sa lalaki, nagsalita ang lalaki habang umiiyak, ay akala niya daw ay nawala na ang ating bida, dahil katagal ng panahon itong hindi nagpaparamdam. Sabi ng uncle ni Qingyan, ay ngayon daw bumalik na ang ating bida ngayon ay papunta na daw sila sa bahay. Tinanong ni Qingyan ang kanyang uncle kung nasaan daw ang kanyang kababatang kapatid, dahil hindi niya ito kasama sa paglabas niya. Sumagot naman agad ang uncle ni Qingyan, at sinabi niya na 2 taon na nakalipas, ay sumama daw ang nakakabatang kapatid ni Qingyan, sa mga kaibigan nito upang maglakbay. Sabi ng uncle ni Qingyan ay huwag daw mag-alala ang ating bida, sa kanyang nakakabatang kapatid dahil ito ay henyo. Nakakabahang, pera ng ating bida. Nagsalita naman ang uncle niya na bigla ring daw umalis ang kapatid ni Qingyan katulad rin ang ginawa niya. May ibibigay sana ang uncle ni Qingyan pero may sinabi pa siya, noong daw pumunta siya sa kung saan nagtatanim ang kapatid ni Qingyan ay nakita niya lamang ang sukle at ang espada ng pagsisanay. Nagtaong tanong siya sa mga tao doon ay sumagot naman daw ang mga tao doon sinabi nila na kinuha ang kapatid ni Qingyan, sa lungsod Tianjiangzang. At binigay na nga ng uncle ni Qingyan ang bagay na ibibigay niya sana kanina pero naudlot, binigay na nga ng uncle ni Qingyan ang badge. Sabi naman ng uncle ni Qingyan ay magagamit niya lang ang badge na binigay niya sa lungsod ng Tianjiangzang. At napatinong naman si Qingyan sa kanyang uncle di ba daw ang Tianjiangzang sect ay ang pamapangyarihang lungsod. Sinabi naman ng uncle ni Qingyan ay kung kukuhanin mo ang iyong kapatid na babae, ay kalimutan na daw ng ating bida dahil hindi niya basta-basta makukuha ang kanyang kapatid. Nagsalita naman ang ating bida sa kanyang isip pagkatapos daw nasa immortal world siya sa loob ng 3,000 na taon na lampasan niya rin, pero bumalik siya sa lungsod, ay ganto rin ang kanyang madadatnan. Ang lahat daw ng pamilya ni Qingyan ay makakasama muli, ngunit ang kanyang kapatid ay kinuha lamang ng lungsod ng Tianjiangzang. Nagsalita naman ang ating bida, sa kanyang isip na, hindi daw siya mababahala dahil siya ay isang immortal emperor,
kaya niya daw talunin ang nasa lakas ng immortal. Tumakbo nga si Qin Yan sa kanyang pangalawang uncle para ito ay kausapin muli. Tinanong ni Qin Yan sa kanyang uncle kung anong nangyari sa mga kamay ng pinsan niya dahil ito ay lubhang namamaga. At sinagot naman ng uncle niya na mahabang kwento daw ang nangyari, at tinanong pa niya si Qin Yan kung gusto niya daw magpahinga saglit, at saka lang daw itong pag-uusapan mamaya. At napaisip naman ang ating bida dahil kahit daw ang kanyang uncle ay may tinatago rin sa akin, at dagdag niya pa na ano daw ang ginawa niya sa mundo dahil binabalik niya kanyang pinsan ang paghihirap. Nagmamadaling sinabi ng lalaki, ay tinawag niya ang uncle ni Qin Yan dahil ang pinuno ng bahay ay ginugalaman ng mga elder sa kanya nitong bahay kaya't pinatawag nila ang uncle ni Qin Yan upang ito ay makadalo ito sa bulwagang magaganap ngayon. Dagdag pa ng lalaki na sinasabi nilang nais nilang pumili ng karapat-rapat upang maging tagapagmana ng bahay. Tapos ay naririnig naman ang sinasabi ng lalaki sa labas, ay tuwing daw napipilayan si Yunshuan, ang posisyon ng tagapagmana ng bahay ay kalahating taon na lang daw. At naririnig ang nasa loob ng bahay, ay nag-ayon na daw kailangan nilang pumili ng bagong tagapagmana ng bahay. Patungo naman tayo sa loob ng bulwagang magaganap, may nagsalita na manghangal na elder, upang magrepresentante ang kanyang anak na lalaki, na si Yun Yangqing at ito ay nasa level 6 cultivation, at napakahusay niya rin sa parehong talento at cultivation. Nagpakilala naman ang hangal na anak ng elder, upang ito ay magrepresentante na maging tagapagmana ng bahay, pinagyabang pa ng hangal na siya daw ang pinakatalented sa mga younger generation sa kanilang pamilya. At naingayan ang pinuno ng bahay kaya't tinapik niya ang kanyang lamisa upang tumahimik silang lahat. At nagsalita naman ang pinuno ng bahay, na mangarap na lang mga ito dahil ang karapat-rapat lang daw ang maging tagapagmana niya. At dagdag niya pa na ang posisyon ng bahay na ito ay maaari lamang maging tagapagmana, ng direktang angkan at wala ng iba pa. Nagsalita ang hangal na elder, sinabi niya na nawala daw si Yun Qin Yan ng 3 na taon, at dagdag niya pa na kung si Yun Xuan naman ay may malala itong pinsala sa kanyang kamay. At dagdag pa ng hangal, may direct descendant pa ba daw ang pamilya? Yun para ito ay tagapagmana sa bahay. Dagdag niya pa na pagkatapos daw ng hiring para maging tagapagmana ay pili rin nilang paalisin ang pinuno sa pwesto para ang pinagmanahan nito ay uupo sa pwesto. At may naglalakad na tao sa kanilang pintuan at ito ay nagsalita kung sino daw ang nangangahas na again ang pwesto niya. Ang nagsalita pala ay si Qin Yan at inulit niya ulit ang kanyang sinabi kung sino daw ang mapangahas na again ang posisyon sa kanya. Nakabehan naman ang mga elder. Kung ano na daw ang kanilang susunod na gagawin, dahil nandito na si Qin Yan ay hindi matutuloy ang balak nilang pag-upo ni Yun Yangqing. Umupo si Qin Yan sa trono, at sinabi niya na ang mga elder daw ay mapagkunwari, at ang mga ito ay mula sa pamilyang gusto lang ang yaman, ng pamilya yon. Dagdag pa ni Qin Yan na ang mga taong ito ay manloloko at mapagkunwari. Nagsalita naman ang iba, na sino daw mag-aakalang binalik ni Young Master Yun Qin, yan ang paraang ito upang hindi matuloy ang seremonya. Si Young Master Qin Yan daw ay original na tagapagmana. Noong 3 taon na ang nakalipas ay siya daw ay nasa 5th level of cultivation, din at isang henyo ng lungsod na ito, at dagdag pa nila kasama daw ang pamilyang yun ay aakyat sa tuktok ang yun pamilya kung daw si Qin Yan ang nagmana. Kung paano daw si Yun Yangqing hindi kumpara sa kanya. Kanina patahimik ang hangal na elder dahil hindi niya pinoproseso niya palang ang nangyayaring ganapan, dahil akala niya ay hindi muna makakauwi sa Qin Yan dito. At ang mga elder ay nakakabehan kaya't hindi sila nakapagsalita agad. At mamasayang saglit ay lumuhad ang mga hangal elder sa ating bida tapos ay binati pa siya ng mga ito sa kanyang pagbabalik sa lungsod. At nagulat naman ang hangal na elder dahil binati pa nila ito sa kanyang pagbabalik. Hindi bukal sa puso ng elder ang nangyari ay sinabi niya na si Qin Yan daw ang angkop na maging tagapagmana, nagtataka pa rin siya. At tinanong naman niya agad ang ating bida kung ano na daw ang level of cultivation ni Qin Yan, upang ito ay katanggap-tanggao na tagapagmana. Sinagot naman ng ating bida ang tanong ng hangal na elder.na nasa star level 3rd stage pa lamang daw siya. Nagtataka ang mga cultivator kung ano daw ginawa ni Qin Yan sa kanyang cultivation level. Naisip ng isang cultivator na pagbalik daw ni Young Master Qin Yan ay mababaliktad ang ating kapalaran. Nagsalita ang hangal na elder na nasa kanya tabi lang daw ang kanyang swerte.
Ang hangal ay tumawa at sinabi niya na, sa mababang level ng cultivation ng ating bida, daw ay hindi niya kakayanin ang mahirap na pasanin ng pamilya. Nagsalita ang hangal na si Yang Qing, ay kahit daw lumakas ang ating bida ay kaya niya itong durugan, ulit at isang welga lang daw ay matutamba na daw ang ating bida sa sahig. Kung totoo daw ang sinabi ng hangal, ay pili niya itong subukan. Kung makakasuntok daw siya sa kanya, pinagyabang pa ng hangal na nasa 6th stage of star level, at hayaan niya daw itong ituro niya na ang pagkakaiba ng pagitan niya at si Qingyan. At sinugod na nga ng hangal, ang ating bida at nakikita naman nating walang paki ang ating bida, sa hangal dahil kaya niya itong harangan. At ang ating bida ay kalmado lang ito, at sinabihan naman ng ating bida ang hangal na isang tanga dahil ang kanyang atake ay napakahina. Inulit-ulit ng sinabi ng basura ang ating bida at dagdag niya pa na hindi daw gagana ang trip ng ating bida sa kanya. Minaliit pa ng hangal ang ating bida na batid niya na mababa daw ang 3rd stage cultivation level ng ating bida dahil ito ay hindi kayang harangan ang kanyang pinakawalang suntok niya. Tapos ay biglang nag-react ang takip ng espada ni Qingyan, at ito ay nagpakawala ng sounds waves. Nakalapit na nga ang hangal sa ating bida ngunit siya ay nabigla dahil ito ay napapalibutan ng barrier, dahil dito ay hindi niya natama ng ating bida sa kanyang mukha. At ang hangal ay kinakabahan. Dahil ang takip ng espada ni Qingyan ay hinihigop ang lahat ng lakas nito sa kanyang katawan. Napaluhod naman ang hangal sa harap ni Qingyan dahil sa pagkawala ng lahat ng kanyang lakas dahil sa takip ng espada. Hanggang pinataas ni Qingyan ang ulo ni Yang Qing, upang ito ay tanenjin kung sino na daw ang mapapaluhod sa huli, dahil ito ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Inasar pa ng ating bida si Yang Qing, sabi niya pa na napakahina daw nito. Sabi pa ng isang cultivator na si Yang Qing ay nasa 6th level daw, bakit daw itong natalo sa ating bida, nang hindi sumagalaw sa kanyang pwesto. Dagdag pa ng isa na susuportahan niya daw si Young Master Qingyan upang ito ay maging tagapagmana ng pamilya. At ang hangal ay naiinis sa mga kanyang naririnig tungkol sa kanya, at nagtitigan nga ng masama ang dalawa, at sinugurado daw ng hangal na papatayin niya ang ating bida. Pinahalananan ng ama ng hangal, na mag-ingat daw ito ang kanyang anak dahil ang sword scabbard ni Qingyan daw ay kakaiba. At sinabi niya na ang hangal na parang daw may karanasan na ang mga ito. Mga idol, dito na lang tayo, kung naiklian kayo ay gagawa pa ako ulit mga idol, see you soon mga idol.